ng isang anak ay masuportahan at malagaan yung kanyang pamilya. Ito rin ay naging puso rin ni Jose. At dumating yung kailangan siya ng kanyang pamilya, siya ay nakatulong. Purihin ang Panginoon. No? Sabi nga dito, bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ay nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod, natupad yung kanyang panaginip. Sa kanyang harapan, nakilala agad Diyos niya ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpalata. Taga saan kayo? Mabasit niyang tanong. Taga Kanaan po, naparito po kami upang mabili ng pagkain. Yun, no? Amen. So, yun, kung ito ang tatanungin, no? Saang bahagi ka ba ng buhay ng Diyos ngayon? Nandun ka pa lang ba sa part na nagtatrabaho ka? Nandun ka pa lang ba sa part na marami ka pinagdadaanan sa buhay? O nandun ka sa part na talagang pamahala ka na? O nandun ka sa part na talagang nakakatulong ka na sa pamilya? Amen? Kasi maraming stages eh. No? Pero paano ba tayo mag-strive, no? para sa excellence, no? Ang pagsikapan ng mag-strive for excellence para sa pagsikapang lumago. Sa word kasi na strive for excellence, yung pinakamahirap gawin, yung salitang strive. No, yun yung salitang pagsikapan. No, ano ba yung pagsisikapan natin para maging excellence tayo? Handa na po ba tayong lahat? Handa na po ba? Happy to serve? Malungkot. Ulit na. 1, 2, 3. Happy to serve? Si Pastor na una na. Happy to serve. Happy to Pastor. No? Ano pagsisikapan natin? Una, kilalanin mo muna ang sarili. Sino ba ako? No? Sino ba si Pastor? Sino ba si Millie? Sino ba si Nanay Melly? No? Sabi kasi sa 2 Corinthians 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Sabi ito, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Tanungin mo muna ang sarili mo. Suriin mo muna, nasa sa akin ba si Kristo Jesus? Kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Namumuhay ba ako ayon sa pananampalataya? Kasi alam mo kung bakit? Kasi una-una, kapag kakampi mo ang Diyos, kapag nasa iyo ang Panginoon, wala ka ng talo. Panalo ka na kagad. Kaya kilalanin mo yung sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Unang step pa lang, dapat meron ka ng Kristo sa buhay mo. Kasi siya ang magtatama ng lahat ng lakad mo. Sabi ni kami kanina, sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan. At anong mangyayari? Pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Amen? May Diyos po ba tayo? O kapag linggo lang may Diyos tayo? Kapag Monday to Saturday, diyan ka na muna, Lord ha? Iwan mo na kita dyan. Bakit? Magwawalwal muna. Kasi Lord, kapag may kasama kita, kasama ko yung friends ko, mga kabarkada ko, baka masaktan ka ng Lord. Kasi Lord, kapag kasama kita, kasama ko yung mga katrabaho ko, masasaktan na kita, Lord. Yan, ang tuwing linggo ka lang. Ganun po ba tayo? Kapag may nararamdaman pa tayo, Lord, sumama ka na. Kasi may nararamdaman na ako. Amen. Kapag masaya ako, Lord, dyan ka muna. Minsan nga, Lord, kapag masaya ako, ayaw na kitang kasama. Bakit? Kasi pakiramdam ko, hindi naman na kita kailangan. Pero mali. Sabi dito,
Suriin natin yung ating mga sarili kung namumuhay ba tayo ayon sa ating pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa inyo si Kristo Jesus? Na every time na lumabas tayo ng tahanan natin, every time na matulog tayo, kasama natin ang Panginoon. At yun ang sekreto ng isang matagumpay na tao, na Kristiyano. Kasama niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At yun po ang sikreto namin. Kaya ba namin magtrabaho? Kaya ba namin mag-create ng another money? Hindi eh. Ang kakayanan lang namin magtrabaho at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat namin mga pinagpapagalan. At ang sabi sa Biblia, tao ang magtatanim, tao ang magdidilig. Ngunit ang Diyos pa rin ang magpapalago ng lahat ng bagay na yan. Kaya gagawin natin ang lahat ng kaya natin sa tulong at gabay ng ating Panginoon upang ang Diyos palaguin niya tayo. Amen? Nakukuha po ba? Kaya kung pakiramdam mo sa sarili mo ngayon na lumalayo ka sa Panginoon, kapatid, huwag kang magmayabang. Wala kang may pagmamalaki kasi kahit lumayo ka, Diyos pa rin siya. Ikaw yung talo. No, ang sabi pa dito sa 2 Thessalonians 5 verse 11, una sabi dito, kilalanin na yung sarili at iyakan ng ating pananampalataya. Unang Thessalonica 5 verse 11, sabi dito, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Dapat pala, kapag gusto natin mag-strive sa excellence, piliin din natin kung sino ang ating mga sinasamahan. Tama? Piliin mo rin kung sino yung body mo. Hindi na lang kung sino-sino na lang. Dahil mag-in kayo sa ganitong klaseng kalokohan, tayo na, body. Hindi, piliin mo rin kung sino yung totoong naglilingkod sa Panginoon. Kasi iba ang posibilidad, baka ikaw ang madala niya. Ang nag-aakay sa bulag, sa kapwa bulag, ay mahuhulog sa dami. Mapakapangan. May naintindihan po ba? Kaya kung meron kang kaibigan, siguraduhin mo madala mo siya sa Panginoon. Kasi baka kung hindi, ikaw yung madala niya sa mundo. Kaya piliin mo kung sino ang iyong makakasama. Sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sumama kayo kay Pastor. Kasi ang lalabas sa bibig niya lahat para yung mga Word of God. O sumama kayo doon sa mga taong nasa labas ng ang palagibukan ng bibig. Mga putot kutsinta. Tandaan mo, ilang lang. Sigurado ganun ka na rin sa kanya, baka mas malala ka pa. Kaya pinipili natin kung sino yung ating mga kasama. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. No? Katulad yan nung sinabi ni Kedani nung nakaraan, nag-usap sila. Subukan mo sumama sa mga negosyante. Kasi pag-uusapan doon kung paano magnegosyo, paano magganito. Ilang panahon na baka ikaw